You, Kabalbas, where are you? Nye, andyan ka lang pala. So weird. Mukhang may pupuntahan na naman tayong malakasang Kabalbas ha. Pero saan ba yung pupuntahan mo? Baka na naman mamaya sa bukid na naman. Hulaan nyo kung saan pupunta ito. Siyempre, sa dating gabi. At yung ano ba, check muna natin yung ating ulam ngayon kung anong for today's video. Mahirap na kasi bantay natin si Gargamel kung saan pumupunta. Tulad ngayon, wala dito sa loob ng ating bahay para magbantay ng ating mga ulam. At malamang nandun yun na naman sa lakwatsahan, kundi natutulog kung saan sa mga ilalim ng mga damuhan. Ganun kasi si Gargamel, mga Kabalbas, napakalaging lakwatsero, kung saan na lang napupunta. Minsan gabi na nga umuwi, kundi pa nga madaling araw nang gigising, makaluskus doon sa ulaman. So bago tayo pumunta doon sa opisina o doon sa mall para kumuha na mamili ng ating mga pagkain, siyempre isala muna natin itong mahiwaga natin takore. At yun nga, double check natin kung talagang hindi na kayang buksan to ng mga bantay sa lakay. At alam nyo naman, sabi ko na nga ba, nandito si Gargamel, mga Kabalbas, natutulog na naman sa ilalim ng puno. Ayun, sa may tanglad ba to tawag dito, yung kulitis na babae. At nga pala, sabi nila naulam daw yan. Naman, naulam po yan, mga Kabalbas. Minsan ko lang kasi nagulam yan, pinapabulaklak namin yan para dumami nga yung kanyang pinakabinhi niya. At ipapatanim natin yan dun sa kaingin. Alam niyo ba, mga Kabalbas, kung anong ibig sabihin ng kaingin? Yun yung mga nalilis pala na gilid ng kabundukan. Tapos tinataniman, yun ang tinatawag na kaingin dito sa aming Mahala probinsya. Kung nakikita nyo, di ba, minsan may nagbablog din na maraming tanim sa mga bundok-bundok. Ayun ang ginagamasan nila o nililinis nila, tinatanggal nila yung mga damo para maging malinis ka at pwedeng pagtaniman. Gaya ng mga sitaw, okra, at saka iba-iba mga klase mga gulay, ampalaya, yun din. Isa rin yun dito sa mga kabuhayan dito sa aming Mahala probinsya. Kapag hinihintay pa lang yung anihan ng mga palay, siyempre nagtatanim-tanim muna doon sa mga bundok. At siyempre bago tayo makalimot pala, napaparami na naman yung kwento natin. Shoutout ko muna itong mga OFW na nagtatrabaho sa Hong Kong, Singapore, Australia, Saudi, at sa mga iba pang mga bansa na mayroong mga Pilipino na di ko akalain na nanonood din pala sa aking mga video. At siyempre, shoutout ko na rin to si Pet Castro. Mamaya makalimutan ko na naman. Si Nick Justin Mapalad. Talagang since day 1 daw talaga, inaabangan niya na yung aking mga video. Salamat sa iyo, Nick Justin. At kay Siam Shiel Upilan, ang hirap naman banggitin ng pangalan mo. Kay Ronaldo Casibang, Buklatan Akpi, tama ba yung pagbagkas ko ng pangalan mo? Sopronio Raquel, shoutout po sa iyo. Kay Reyes Rose Rebe ng taga Batangas. At Lutz Jenaline Garcia, ingat po palagi sa pagtatrabaho, sa pagpasok, sa araw-araw, sa pagmamaneho po ninyong sasakyan. At yun nga pala, tuloy na nga tayo dito sa ating for today's video. Hulaan nyo kung anong iluluto ngayon ni Kabalbas. At lalagyan natin ng saluyot yung prito na flying fish. Kumakain ba kayo ng ganun, mga Kabalbas, ng flying fish? Ito yung isda na lumilipad sa dagat. Akala ko dati nagbibiro lang yung nagtitinda ng isda na lumilipad yun. Ayun nga, nakita ko nga na napakahaba ng kanyang palikpik. Siguro yun yung pinaka nagsisilbing pakpak niya para makalipad. Pero yung iba hindi sila kumakain ng flying fish, lalo na yung mga mangingisda na sanay sa dagat. Kasi daw, alam nyo naman, kumakain daw yun ng mga di dapat kainin. Pero hindi ko na inalam kasi ito lang yung binibenta ngayon, isang klaseng isda lang, yung flying fish nga. At yun, ito inisikaso na natin yung nakuha natin na saluyot. Siyempre lalagyan lang natin yan ng sibuyas, ng bawang, ng sili, at yun nga, pampalasa, bechin, asin. At siyempre, di ba, nagsalang na tayo kanina ng tubig sa takore para pagdating natin dito ay sasalang na lang natin ang ating for today's video. Diba? Kumakain ba kayo talaga ng ganito, mga Kabalbas, o baka naman so weird na naman to sa inyo. Pero alam ko sa mga GI o genuine mga Ilocano na kagaya ko na mahilig sa mga ganitong mga pagkain, saluyot, diba? Lagi tayong nagluluto ng saluyot kasi napakarami saluyot talaga rito na sa akin tabing bukid lang, hindi nila talaga pinapansin. At syempre yun nga, huwag tayo magsawa sa pagkain ito dahil alam nyo naman na maganda ang benepisyo nito sa loob ng ating mga katawan. At nakikita nyo, ayan, di ba?
at tinatago muna natin pasimple yung ating kinuha para medyo may thrill din yung ating pagluluto. Ayun, at nililisan natin mabuti para mawala yung mga insekto, yung mga uod. Siyempre, inaayos din natin yan. Tinanggalan din natin ng mga dahon na may kagat ng uod. Dahil alam nyo naman, kapag nakakain ng ganun si kabalbas, yung kabilang mata niya kumukurap-kurap ng pusa o kumikindat-kindat, mahirap na. Baka may makasalubong tayong chicks at bigla tayo makapag-asawa. Yun nga lang, kung asawa, mamaya mag-asawang sampal. So weird. Napaparami na naman yata yung ating magic words sa Archie, bossing. So nga pala, si Amigo Riderudahe, pasensya ka na, hindi kita na shoutout kanina. Dahil alam mo naman, napakarami natin sinoutout na mga taga OFW. Ayun, basta yun na yun. At yun nga, hinihimay na natin itong pinabantayan natin kay Gargamel kanina na pritong flying fish. At yun nga, dahil kumulo na nga yung ating sinalang na tubig sa takore. At yun na nga, binubus natin ngayon dito sa kaserola natin. At meron na yan pampalasa, may sibuyas, may bawang, may sili. At yan nga, nilagay na natin, sinabay na rin natin yung pritong hinimay na isda para kumulo siya ng kumulo at lumasa bago natin ilagay yung ating pangmalakasan na gulay. Walang iba kundi ang saluyot. O diba, shoutout ulit sa mga GI na wala rin sawa sa ganitong klase ng mga ulam. Napakasarap talaga nitong ulamin, lalo-lalo na siyempre kapag nandyan kayo, kasama kayo palagi ni Kabalbas. At yun nga, sabi ko nga sa inyo, pagkulo niya, saka natin ilalagay yung pinakadahon na saluyot. Napakasarap talaga yan, promise, tikman nyo mga Kabalbas. Hindi kayo magsisisi, maliban lang kung hindi kayo sanay. At yun nga, sandukin na natin ito. Kung nakikita nyo naman, napakadali lang siya maluto. Mga ilang minuto lang luto na yan kasi hindi naman pwedeng lutuin yan ng talagang lutong-luto. Yung tinatawag na lusak dahil napakahirap naman kainin yon. Hindi mo na ngunguyain, lunok ka na lang ng lunok. So weird. Ayan siyempre sabaw niyan. Tikman natin kung anong lasa. At malamang, wow na wow, sabaw pa lang, ulam na. At siyempre, hindi mawawala yung ating pambansang kanin, ang motivational rice. So, siyempre, napakamahal ngayon ng bigas. Pero dito sa amin, may nagbebenta pa rin yata ng 45, 44. Kaya medyo nakakabili pa tayo at sa sunod mga araw siguro, sabi nila pag nag-senior na raw yung presyo ng bigas, yun malamang sa alamang balik tayo sa kamuting kahoy. At kung hindi naman, yung bigas sasamahan natin ng mga pamparami gaya ng kamuting kahoy nga, ng mais, ng kamuting baging. Ayun yung matamis naman ng kamuting baging na yun. Yan yung pinakalaman naman ng talbos ng kamote. Siya nga pala, kain tayo mga Kabalbas. Nakalimutan ko na kayo alukin dahil sa, alam nyo naman, dire-diretso na naman yung salita natin. Kasi alam nyo, nandito kasi ako sa palayan na naman, dito sa gilid ng irigasyon. Dahil may tugtog doon sa aming mahal na baryo, naririnig dito sa ating background na naman. At syempre, bawal yung kay Lolo, di ba? At speaking of Lolo, sana maibigay mo na po ang aking sahod. At sa mga nagsisend po dyan ng star, sa Gcash nyo na lang po ibigay. O diba, kapalan ng mukha na rin po ito kasi hindi pa naman natin nakukuha yung ating sahod. Sa mga subscriber natin dyan at sa mga organic followers, maraming salamat po ulit. Ingat po palagi tayo sa ating araw-araw na buhay. At syempre, mahalin po natin ang kalikasan. Okay.